Gusto na siyang umuwi kasi naglakad-lakad na. Sharing with you my mastectomy operation journey. Ang advice ng doctor sa akin ay magpa-admit na ako sa hospital by 8 p.m. ng Friday, August 1, 2025. Dahil may kailangan pa sa aking i-inject na pre-meds and in preparation na din sa kinabukasan kong operation. Dumiretso na ako ng admission and registration at ang dami kong finil-upan na forms. Mga personal details ko lang naman and then yung PhilHealth. Nakapagpa-approve na ako ng HMO ko prior mag-Friday. Hinanapan nila ako ng room at waiting na lang akong tawagan para umakyat. While waiting ay sinuotan na ako ng patient's bracelet na may details ko. Then maya-maya ay dumating na ang sundo kong wheelchair. Sabi ko nga sa inyo mga sis ay first time ko sa ganitong bagay kaya na-surprise din ako na may pa-wheelchair pala. Tinanong ko pa nga sila na baka pwedeng maglakad na lang ako dahil hindi ako sanay na naka-wheelchair at kaya ko naman. Pero dahil protocol pala yun ng hospital ay pumayag na lang din akong sumakay. May binigay na medical kit at ang laman ay tissue, toothbrush, toothpaste, sabon, measuring cup, at digital thermometer. Another blood extraction na naman mga sis for my potassium daw. Then maya-maya ay nilagyan na ako ng dextrose kaya nagpalit na rin ako ng hospital dress. Alam nyo mga sis, ang prayer ko talaga is bigyan ako ng healthy na ugat dahil alam nyo naman na galing ako sa 8 cycles chemotherapy. At habang tumatagal ang chemo is numinipis din ang mga ugat natin. At sa awa naman ng Diyos ay nakaisang tusok lang sa akin ng nurse at nakakuha agad siya ng ugat. Bago ako mag-fasting ng 12 a.m. mga sis ay minake sure ko talaga na nakainom ako ng maraming tubig. Every 2 hours ay may ini-inject sa akin na gamot at pinapadaan lang through IV. Yung pang 5 a.m. ata ang pinakamalakas dahil after maturok sa akin ay nanginig ako. Pakiramdam ko ay sobrang lamig pero pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. 6 a.m. na ng mga oras na yan, kaya konti na lang ay operation ko na. Nag-request ako ng ilaw na ginagamit nila na pangpainit para umokay ang pakiramdam ko. Maya-maya ay sinimula na ng mga nurse na i-prepare ako for my 8 a.m. operation. Binabana nila ako ng 3rd floor at ipinasok na sa operating room. Para sa future. Dasal ka lang. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yan pero isa lang ang gusto ko, ang matanggal na ang cancer sa katawan ko. After kong ipag-pray ang mga doctors, nurses, and medical team na mag-a-assist sa akin ay nag-relax na ako at sinurrender na ang lahat kay Lord. Magna 9 a.m. na nag-start ang operation at napansin ko na 12 p.m. na ako na ipasok sa recovery room. And then, pasado 3 p.m. na ako na ilabas ng operating room. Sabi ng family ko na naghihintay sa akin ay halos 8 hours daw ako sa loob ng operating room. Alam niyo mga sis, na after ko magising from anesthesia ay nagpasalamat agad ako kay Lord. May nawala mang parte sa katawan ko ay okay lang kung ang kapalit naman nito ay madagdagan pa ang buhay ko. Hindi siya madali, marami ring bumuhos na luha sa akin at sobrang nalungkot din Pero after ko mag-breakdown ay maluwag sa puso kong tinanggap na ganito talaga. After kong masettle sa room ko ay pinaliwanag na ng nurse ang mga expectation ko after operation. Yan, nakatayo na si Fiona, naglakad na. Gusto na siyang umuwi kasi naglakad-lakad na. Pabalik-balik na lang siya lakad. Okay na, nakaihi na rin. After akong mabisita ng doktor ko, ay pinaayos niya na rin ang mga papers ko for discharge. And while waiting sa billing, ay ipakita ko muna sa inyo na namanas ang kaliwang kamay ko dahil sa mga gamot. Salamat sa Diyos at hindi ako nagtagal sa hospital. One day after my operation ay pinadischarge na rin ako agad. Babalik ako ng hospital after 3 days for follow-up check-up at ang doktor ko daw muna ang maglilinis ng sugat ko.